May isang baryo na tinatawag na Kakuri na matatagpuan ilang kilometro lamang mula sa Lucknow, India. Doon sa baryong yun, nakatira ang isang binatang nagngangalang Manoj, 25 years old, at nag-aaral sa isang ITI Industrial Training Institute. Noong March 21, 2025, bandang 8:00 ng gabi, sumakay si Manoj sa kanyang motor at may pupuntahan sana nang makita siya ng kanyang ama na palabas ng bahay ng ganoong oras. Tinanong siya nito kung saan siya pupunta. Sumagot si Manoj na pupunta siya sa birthday party ng kaibigan at babalik din kaagad. Pagkasabi nito, umalis na siya sakay ng kanyang motorsiklo. Bago umalis si Manoj, tumawag muna siya sa isa niyang kaibigan sa parehong baryo. Ang pangalan ng kaibigan niya ay Rohit, 26 years old. Si Rohit ay isang seryosong mag-aaral. Halos buong araw nakatutok sa pag-aaral. Galing siya sa maayos na pamilya at kilala bilang tahimik, mahinahon at masipag. Anumang gawin niya, laging inuuna niya ang pag-aaral. Pero noong araw na yon, may mahalagang bagay siyang kailangang gawin, kaya hindi siya nakapag-aaral buong araw. Noong tumawag si Manoj, kakaupo lang ni Rohit para magsimulang mag-aral. Sinabi ni Manoj sa kanya, nabilisan niya dahil may pupuntahan sila. Pupunta daw sila sa party. Unay nag-alinlangan si Rohit at sinabing gabi na saan na naman sila pupunta at hindi na rin daw siya papayagang lumabas ng kanyang pamilya. Pero nagpumilit si Manoj. Sinabing sandali lang naman sila ton. Gusto lang umano siya nitong isama para makapag-relax ito at mag-enjoy. At kung sasama umano ito, hindi na raw siya mag-iisang pupunta. Dahil malapit na magkaibigan sina Manoj at Rohit, pumayag din si Rohit. Nag-ayos siya at sinabi sa pamilya na pupunta lang daw sila sandali sa birthday party ng kaibigan, kasama umano niya si Manoj. Pagkatapos ay sumama na siya kay Manoj at umalis silang dalawa sakay ng motor nito. Nakita sila ng kanilang mga pamilya na magkasamang umalis. Ngunit habang lumilipas ang oras, hindi pa sila nakakauwi. Naghintay nang naghintay ang kanilang pamilya. Ngunit walang Manoj at walang Rohit na bumalik. Dahil nakatira sila sa baryong maagang kumakain at maagang natutulog ang mga tao, hindi normal para sa sinuman ang magpagabi sa lapas. Patuloy na naghihintay ang dalawang pamilya habang tumataas ang pag-aalala. Tinawagan nila ang dalawa. Pinapauwi na dahil hindi ligtas lumabas ng 10 oras ng gabi. Ang baryo nila ay isang lugar na bihira lumalabas ang tao sa gabi. Lalong tumindi ang kaba nila nang malaman nilang parehong naka-off ang mga cellphone ng dalawang binata. Samantala, mga 5 kilometro mula sa kanilang baryo, may isang tulay sa isang liblib na lugar. Sa umaga ay medyo may dumadaan, ngunit sa gabi, iilan na lamang ang napaparaan. Halos walang sasakyan sa lugar, kaya napakatahimik at madilim. Nang gabing yun, may isang lalaking naglalakad malapit sa tulay. May napansin siyang kakaibang bagay na nakahiga sa gilid. Dahil sa pagiging mausisa, binuksan niya ang flashlight ng kanyang cellphone at kung ano ang nakita niya, halos ikatili niya. Talagang napasigaw siya sa takot. Narinig ng mga tao sa malapit ang kanyang mga sigaw at nagsipuntahan sila doon. Maging ang mga nagdaraan ay huminto at nakisilip kung anong nangyari. At nang makita nila ang eksena, nabigla at natakot silang lahat. 2 bangkay ang nakahandusay. Mukhang pareho silang pinagsasaksak ng maraming beses. Agad tumawag ang mga tao ng pulis. Bandang 10 PM na nai-report ang insidente. Dumating ang mga pulis at sila man ay nabigla sa nakita. Hindi ito aksidente, halatang pagpatay. Hindi nagtagal at may mga nakakita sa mga katawan at nakilala na sila ang 2 binata mula sa kalapit na baryo, si Manoj at si Rohit. Agad tinawagan ng pulisya ang kanilang mga pamilya. Pagdating nila, halos gumuho ang kanilang mundo. Hindi nila maunawaan ang nangyari. Umalis lang ang 2 para sa isang birthday party. At ngayon ay wala na sila. Dumating din ang mga senior officers at forensic team upang magsiyasat at maghanap ng ebidensya. Makaraan ng ilang sandali, may natagpo ang motor malapit sa lugar. Nang ipakita ito sa pamilya, nakilala nila ito bilang motor ni Manoj. Ang parehong motor na ginamit ng 2 nang umalis sila papunta sa party. Ngayon ay kailangang sagutin ng pulisya ang pinakamahalagang tanong.
Bakit sila napunta sa ganoong kalayo, liblib at delikadong lugar kung party ang pupuntahan nila? Marami ng tanong ang dapat sagutin. Paano sila nauwi roon? Sino ang pumatay sa kanila? Ito ba ay planong pagpatay o may nangyaring bigla ang gulo? Ito ba ay sinadyang krimen o sudden act of violence? At kailangan itong malaman ng pulisya bago pa man na mawala ang anumang ebidensya. Tinanong ng pulisya ang pamilya ni Manoj kung kailan sinabi nito na may pupuntahan siyang party. Ayon sa pamilya, bandang alas 8 ng gabi niya yun nabanggit. Kanina niya lang umano sinabi na may plano siyang umattend ng party. Nakapagtataka rin yun para sa mga pulis. Kung talagang pupunta si Manoj sa isang birthday party, pwede naman niyang sabihin ng mas maaga. Siguro umaga pa lang o kahit kahapon. Pero bakit biglaan? Bakit sinabi lang bago siya umalis? Dahil dito, nagsimulang magduda ang mga pulis na may taong tumawag o umengganyo kay Manoj na lumabas bilang bahagi ng isang planong patayin siya. Kinuha ng pulisya ang 2 bangkay at dinala ang mga ito para sa post-mortem. Pero tumutol ang mga pamilya. Sinabi nila na hindi pwedeng gawin ang post-mortem nang walang pahintulot nila. Nagkaroon ng komosyon, sigawan at tulakan. Pero ginamit ng pulisya ang puwersa upang pigilan ang pamilya at sa huli, naipasok din ng mga bangkay sa ospital para sa pagsusuri. Natapos ang postmortem at kinabukasan daw lalabas ang report. Habang hinihintay ang resulta, nagsimula ng i-check ng pulisya ang call records ni Manoj at Rohit. Paglabas ng report, nalaman ng pulisya na si Manoj ay sinaksak ng humigit kumulang 20 hanggang 21 beses. Habang si Rohit ay 1 o 2 saksak lamang. Malayo ang agwat. Halos si Manoj lang talaga ang tinadtad ng saksak. Wala ring nakita ang mga pulis na cellphone ng 2 sa crime scene. Wala ring malinaw na ebidensya. Pero isang naputol na daliri ang nakita malapit sa pinangyarihan. Nang suriin nila si Manoj at Rohit, nalamang wala sa kanila ang may naputol na daliri. Kaya posibleng hindi ito pagmamay-ari ng mga biktima. Dahil dito, nagkaroon ng mga bagong lead ang mga pulis. Pinakita ng post-mortem na si Manoj ang pangunahing target. Pero ang tanong, bakit pinatay si Rohit? Lalo na't hindi naman siya kaanong pinagbalingan. Bakit hindi na lang siya pinalaya? Teorya nila, baka raw pinatay din si Rohit para walang saksi. Isa pang tinitingnang posibilidad ay posibleng may kaugnayan sa pag-ibig. Personal na galit kay Manoj o kaya ay matagal ng alitan tungkol sa lupa o iba pang sigalot. Nagsimulang mangalap ng impormasyon ng mga pulis tungkol sa 2 pamilya. Si Manoj ay nakatira kasama ang mga magulang at 2 kapatid. Ang ama niya ay magsasaka at may 2 pa siyang kapatid. Si Rohit naman ay nakatira kasama ang mga magulang at 4 na kapatid. Kamakailan lamang nakapasa si Rohit sa railway job exam at malapit nang magsimula sa trabaho. Napakatalino, masipag at mataas ang kanyang academic performance. 2 beses na rin niyang naipasa ang police exam pero hindi niya tinanggap ang posisyon. Sa huli, nag-exam siya sa railway, pumasa at naghahanda na para sa bagong trabaho. Tinanong ng pulisya ang magkabilang pamilya kung may kaaway ba ang alinman sa 2 binata. Sumagot sila ng wala. Walang nakaalitan, walang nakaaway. Ang sabi ng mga magulang, masaya ang buhay ng kanilang mga anak. Hindi sila nakikipag-away at tahimik lang ang pamumuhay. Sinimulan ng pulisya ang pag-check ng call records. Sa pagsusuri ng mga tawag ni Rohit, wala silang nakitang kahina-hinala. Lahat ng tawag ay mula sa mga taong kakilala niya. Pero nang tingnan ang call records ni Manoj, may isang numerong agad na nakapagduda sa mga pulis. Nakita nila na noong gabing umalis si Manoj mula sa bahay, bandang alas 8 ng gabi, nakatanggap siya ng higit sa 35 na tawag mula sa iisang numero. Nagtaka ang mga pulis. Sino ang tatawag ng 35 beses? Kung wrong number o kamag-anak, 1 o 2 o kahit 3 o 4 na beses lamang. Pero 35 calls at lahat incoming. Kinuha ng mga investigador ang call details para sa numerong yun. Nalaman nila na ang numerong yun ay nakarehistro sa isang lalaki na ang pangalan ay Muhammad Idris. Nadiskubre din nila na si Manoj ay gumagamit ng 2 SIM cards.
isang personal niyang number, at ang pangalawang SIM ang siyang nakakuha ng 35 na tawag mula kay Idris. Nang i-check ng pulisya kung aling mga SIM ang nakarehistro kay Muhammad Idris, nakumpirma nila na ang numerong tumawag kay Manoj ng paulit-ulit ay tunay na nakapangalan nga kay Muhammad Idris. Ngunit nang mas malalim na lang sinuri, natuklasan nila na parehong peke ang dalawang SIM card, fraudulently obtained. Dito nagsimulang magtanong ang mga investigador, bakit gumagamit si Manoj ng peking SIM card? Kaya sinuri nila ang call records ng personal number ni Manoj, ang normal niyang ginagamit, upang makita kung sino ang kanyang kausap at anong oras siya tinatawagan. Sa puntong ito, ang pangunahing tutok ng pulisya ay kay Manoj, hindi kay Rohit. Naniniwala silang may taong sadyang tumawag kay Manoj para palabasin ito. At si Rohit, tingin nila, ay nadamay lamang dahil ayaw pumunta ni Manoj ng mag-isa. Ang tunay na target ng killer ay si Manoj at si Rohit ay pinatay dahil kasama niya ito upang walang posibleng makapagpalabas ng katotohanan. Habang sinusuri ang mga tawag ni Manoj, may nakita ang mga investigador na isa pang numero, isang taong madalas niya raw kausap noon, pero nitong huli ay bihira na lamang. Nang magsimula si Manoj gumamit ng peking SIM, kapansin-pansing biglang nabawasan ang pakikipag-ugnayan niya sa tao na yon. Samantala, habang tuloy ang investigasyon, nagprotesta ang mga magulang ni Manoj at Rohit. Hiniling nilang agad mahuli at maparusahan ng mga pumatay. Dumating din ang ilang political leaders upang himukin ng pulisya na pabilisin ng kaso. Maging ang mga kamag-anak ay nagdeklara na hindi nila ililibing ang kanilang mga anak hanggat hindi nahuhuli ang mga salarin. Mas lalo ngayong na-pressure ang pulisya na marisolba ang kaso. Habang nagpapatuloy ang pagsisiyasat, may natuklasan ng mga investigador na bagong detalye. May nobya si Manoj at mahal na mahal nila ang isa't isa. Plano nilang magpakasal, ngunit hindi pumayag ang pamilya ng babae dahil nag-aaral pa si Manoj at wala pang trabaho. Dahil doon, hindi inaprobahan ang kanilang relasyon at nang hindi sila pinayagang magpakasal, agad ipinakasal ng pamilya ang babae sa iba. Nang muling suriin ng mga investigador ang call records ni Manoj, may isa pang kahina-hinalang numero at nalaman nilang kay Ankita na nobya ni Manoj yung nakarehistro. Madalas daw mag-usap ang dalawa. Nang mas malalim na mag-imbestiga ang pulisya, kinumpirma nila na ang kasintahan ni Manoj ay si Ankita nga. Dati ay palagi silang nag-uusap, pero nitong huli ay mas bihira, pero nag-uusap pa rin sila. At nalaman pa ng mga pulis na kahit kasal na si Ankita, tuloy pa rin ang komunikasyon nila ni Manoj. Dahil dito, agad pumunta ang mga pulis sa bahay ng biyenan ni Ankita. Ang asawa ni Ankita ay si Mahendra, isang police constable. Pagkatapos mangalap ng impormasyon, bumalik ang mga pulis sa istasyon. Kinabukasan, ipinatawag nila si Mahendra para sa pagtatanong. Pagdating nila, may napansin agad ng mga pulis. Putol ang isa niyang daliri at balot ang kamay niya ng benda. Ito ay lubhang kahina-hinala dahil sa pinangyarihan ng krimen ay may putol na daliring natagpuan. Dito nagsimula ang hinala ng mga investigador na posibleng sangkot si Mahendra sa pagpatay. Nang mas sinuri pa nila ang background ni Mahendra, nalaman nilang nag-leave ito sa trabaho pagkatapos ng March 21, ang araw ng insidente. Dahil lumano may sakit siya at nasa bed rest. Lalong tumindi ang pagdududa nila kina Ankita at Mahendra. Nadiskubre rin na tumawag si Ankita kay Manoj noong mismong araw ng krimen, March 21. Dahil dito, muling ipinatawag ang mag-asawa para sa mabigat na interogasyon. Sa tindi ng tanong at presyon, bumigay si Ankita at pati si Mahendra ay umamin sa katotohanan. Ganito ang kwento. Ang nayon kung saan nag-aaral si Manoj ay isa ring nayon kung saan pumapasok ng paaralan si Ankita. Doon sila nagkakilala, naging magkaibigan at kalaunan ay nauwi sa pag-iibig ang kanilang relasyon. Nang sabihin nila sa kanilang mga pamilya ang planong magpakasal, tinutulan ito ng pamilya ni Ankita. At dahil ayaw ng pamilya ang relasyon, agad nila itong ipinakasal kay Mahendra. Pero ayaw ni Ankita kay Mahendra. Ang gusto niyang maging asawa ay si Manoj. Tumanggi ang kanyang pamilya, ang dahilan, wala pang trabaho si Manoj at nag-aaral pa lamang, kaya hindi sila pumayag. Dahil dito, pinilit si Ankita na pakasalan si Mahendra laban sa kanyang kagustuhan.
Pagkatapos ng kasal, lumipat si Ankita sa bahay ni Mahendra. Sa unang mga buwan, maayos ang lahat. Tuluyan niyang pinutol ang komunikasyon kay Manoj at para bang nagsimula na ng isang panibagong buhay. Tahimik ang bahay, maayos ang samahan. At dahil si Mahendra ay isang police constable, madalas siyang ma-assign sa iba't ibang lugar. Dahil dito, bihira siyang umuwi. Ganito ang naging takbo ng kanilang buhay sa loob ng halos isang taon. Noong panahon na yun, naka-assign si Mahendra sa Lakhimpur. Uuwi siya ng ilang araw pagkatapos ay aalis ulit para sa duty. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, napansin ni Mahendra ang kakaibang kinikilos ng asawa. Palagi itong nakatutok sa cellphone. Pati ang pamilya ni Mahendra, napapansin na rin ito. Halos hindi nilalapag ni Ankita ang kanyang telepono. Sa tuwing tatawag si Mahendra mula sa duty, iisang bagay ang napapansin niya. Busy lagi ang linya ni Ankita. Hindi lang minsan, hindi lang 2 beses, kundi halos bawat tawag. Kapag tinatanong niya kung sino ang kausap, sagot ni Ankita si mama o si ate. May kausap lang siya saglit. Paulit-ulit na malalabong paliwanag. Dito nagsimulang magduda si Mahendra. Maaari bang may iba? Bakit palaging occupied ang linya? Kaya naisip niyang kunin ang call details ni Ankita. Sa normal na proseso, imposible yon ng walang warrant. Pero dahil may connection siya sa kapwa pulis, nakuha niya ang record sa hindi sa opisyal na paraan. At nang makita niya ang report, halos kumulo ang kanyang dugo. Si Manoj ang madalas kausap ng kanyang asawa. Galit na galit umuwi si Mahendra at diretsong hinarap ang kanyang asawa. Tinanong kung sino ang palaging kausap nito, kung may iba ba itong lalaki. Itinanggi ni Ankita, sinabing wala. Pamilya niya lang umano ang palagi niyang kausap. Pero inilabas ni Mahendra ang call records. At kitang-kita doon na si Manoj ang kausap niya araw-araw. Doon na napaiyak si Ankita. Umamin siya na minahal niya si Manoj noon pa, bago pa ang kanilang kasal. Pero dahil tutol ang pamilya, hindi sila nagkatuluyan. At isang taon matapos ang kasal, nagkita silang muli sa isang perya at nagbalik ang dati nilang relasyon. Simula noon, muli silang nag-uusap araw at gabi. Malaya niya itong nagagawa dahil madalas wala si Mahendra, pati ang lugar na pinagtatagpuan nila. Doon din kalaunan natagpuan ang mga bangkay ni Manoj at Rohit. Tahimik na nakinig si Mahendra sa lahat. Pagkatapos, binigyan niya si Ankita ng 2 pagpipilian. Kung gusto talaga niya si Manoj, umalis na lang siya. Tutulungan niya pa itong makaalis. Hindi siya haharang. Pero kung siya ang pipiliin nito, kailangan putulin na ngayon na ang lahat ng komunikasyon niya kay Manoj. Pumili si Ankita. Mananatili siya kay Mahendra. Hindi na raw niya kakausapin si Manoj. Pero hindi niya tinupad ang pangako. Pag-alis ni Mahendra pabalik sa duty, bumalik agad ang tawagan nila ni Manoj. Araw-araw sila nag-uusap. At sa panahon yun, nabuntis si Ankita. Muling napuno ng duda si Mahendra. Anak niya nga ba talaga ang dinadala ng kanyang asawa? O anak yun ni Manoj? Dahil dito, madalas silang mag-away. Paulit-ulit na sinasabi ni Mahendra, kung mahal mo si Manoj, bumalik ka na sa kanya. Pero tumanggi si Ankita. Alam niyang walang trabaho si Manoj, walang ipon o walang kasiguraduhan. Pero si Mahendra, may maayos na trabaho, matatag ang pamilya at may kinabukasan. Pero kahit ganoon, hindi pa rin niya maputol ang pakikipag-ugnayan kay Manoj. Patuloy ang komunikasyon nila sa likod ng kasal, hanggang sa tuluyan ng maubos ang pasensya ni Mahendra. At dito nagsimulang mabuo sa kanyang isipan ang isang desisyon na papago sa lahat. Isang desisyong madilim, desperado at nakatakdang magtapos sa trahedya. Isang desisyong isinama pa niya mismo si Ankita sa plano. Noong unang bahagi ng February, bumili si Mahendra ng 2 SIM cards. Isa ang ibinigay niya kay Ankita at sinabi, ibigay ang isa kay Manoj. At sabihin kay Manoj na alam na niya na nag-uusap pa rin silang dalawa. Mula doon, gagamit sila ng bagong numero para mag-usap. Dahil si Mahendra ay nagtatrabaho bilang pulis, alam niya nang mabuti kung paano ginagawa ang investigasyon, paano nasusubaybayan ang call records, at paano kinukolekta ang ebidensya. Kaya picking SIM cards ang ipinagay niya kina Ankita at Manoj, nakapangalan sa mga peking pangalan. Sa ganitong paraan, kahit malaman ng mga pulis sa mga tawag o imbestigahan ng pagpatay kay Manoj, hindi lalabas ang pangalan ni Ankita o Mahendra.
Kalaunan ini-involve ni Mahendra ang ilang kaibigan sa plano. Dati na nilang sinubukang patayin si Manoj ng maraming beses, pero palagi itong nakakatakas. Nabigo ang kanilang mga naunang plano, kaya nagtakda sila ng bagong petsa, May 21st, 2025. Sa panahong yun, naka-duty si Mahendra sa Ayodhya at inaasahang babalik sa kanyang station sa Lakhimpur sa araw na yun. Plano niya na habang nagbabiyahe mula Ayodhya papuntang Lakhimpur, dadaan siya sa nayon kung saan nakatira si Manoj. Doon niya ito papatayin at pagkatapos ay dediretso sa Lakhimpur. Sinabi ni Mahendra kay Ankita na tawagan si Manoj at papuntahin sa lugar kung saan sila dati nakikita. Sumunod si Ankita at tinawagan si Manoj na pumunta sa tagpuang lugar, ang parehong lugar kung saan kalaunan natagpuan ang mga bangkay ni Manoj at Rohit. Sa una, tumanggi si Manoj at sinabi na hindi siya makakapunta. Pero patuloy siyang tinatawagan ni Ankita 35 beses sa isang araw para hikayatin siyang pumunta. Sa huli, pumayag si Manoj kahit may kirot sa dibdib. Nagtataka siya, bakit bigla na lang ganoon ang tawag ni Ankita? Samantalang pagkatapos ng kasal, hindi naman siya nito tinatawagan ng ganoon. Dahil may nararamdaman siyang kakaiba, dinala ni Manoj si Rohit upang hindi siya pumuntang mag-isa at baka makatulong ito sakali mang may mangyari. Sinabi ni Ankita kay Mahendra na parating na si Manoj. Pagdating nila ni Rohit, nag-usap muna sila ni Ankita ng sandali. Pagkatapos ng humigit kumulang 15 minuto, naghanda na silang umalis. Ngunit habang naglalakad palabas, biglang lumitaw si Mahendra mula sa likod at inatake si Manoj. Sinaksak siya nito ng paulit-ulit. Sinubukan ni Rohit na iligtas si Manoj, pero sinaksak din siya ni Mahendra ng 2 beses. Magkaibigan na sina Mahendra at Rohit mula pagkabata. Malalim ang kanilang samahan at may malasakit sa isa't isa. Sa police interrogation, sinabi ni Mahendra na hindi niya kayang patayin si Rohit, kaya't hindi niya yun intensyon. Ngunit nakita ni Rohit ang lahat. Nakilala niya si Mahendra at ang mga kasamahan nito. Kaya kinailangang patayin din siya upang walang makapagsabi ng katotohanan. Pagkatapos noon, tuluyang nalinaw ng pulisya ang buong kaso. Natagpuan ang mga bangkay ng magkaibigan noong March 21 at pagsapit ng March 23, 2025, tuluyang nasolve ng pulisya ang kaso at nahuli sina Ankita, Mahendra at ang kanilang kasamahan at naipakulong. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!